Tugma raw sa mga CCTV footage na nakalap ng National Bureau of Investigation ang resulta ng isinagawang behavioral analysis kay Sandro Mulak na nagsasabing dumaan siya sa isang traumatic incident. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sa mga kuha ng CCTV noong July 21, 2024, makikitang 4:39 ng madaling araw, lumabas ng kanyang kwarto si Sandro Mulak. Hanggang sa makatawid sa katabing hotel. Maya-maya pa, nag-elevator siya paakyat ng 7th floor hanggang makarating sa kwarto kung nasaan sina Richard Cruz at Jojo Nones bandang 4:48 ng madaling araw. Bandang 5:24 ng umaga, makikita ang isang room attendant na naghahatid ng inumin sa naturang kwarto. 6:46 ng umaga naman, makikitang lalabas ng kwarto si Sandro. Lilisanin ng nasabing hotel hanggang sa makabalik sa kanyang hotel 6:53 ng umaga. Sa lobby ng kanyang hotel, ayon sa NBI, mapapansin na umano ang pagbabago sa kilos ni Sandro. Papunta siya doon sa hotel na naka-check-in ang dalawang subjects, normal at relaxed ang movement ni Sandro. Pero after noong nangyari insidente ng pamumulestya, makikita mo na nagbago ang kanyang kilos. Siya ay mabilis na maglakad, balisa, at parang distressed and very anxious. Bigla na lang siyang umupo sa tabi ng wall, fronting the elevator kung saan inaantay niya yung mga kaibigan niya na sumundo sa kanya. Ang mga video manong ito ayon sa NBI ay corroborative o sumisigunda sa behavioral analysis na ginawa ng kanilang mga investigador at Behavioral Science Division. This is very consistent with the findings of the Bureau na meron ng traumatic incident na nangyari doon sa hotel kung saan naka-check-in yung dalawang subjects na nireklamo ng Sandro Mulak. Ayon naman sa abogado ng dalawang independent contractors, hindi pa nila nakikita ang mga CCTV footage. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang panig ni Mulak. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.